Sino ang nagbigay ng singsing mo? Sino ka? Nangangahas kang tanungin ako. Isa ka lang matandang babae. Iniisip mong ikaw ay isang mahalagang tao. Hindi mo ba siya nakikilala? Direktor Kim, ako mismo ang personal na sekretarya mo. Araw-araw maraming tao ang gustong magpasikat sa akin. Hindi ko naman kayang kilalanin silang lahat. Lola, bakit ka nandito? Haha, Direktor Kim. Ang taong ito ay lola ni Mayin. Naku po. Akala mo kumpanya mo na ang bahay mo. Dinadala mo na lahat dito, Lola. Si Mayin ang pinakamamahal ko. Alam kong gusto mo si Jinwoo. Ngunit hindi ako magbabago ng isip. Sobrang ganda. Sino si Jinwoo? Hindi ko siya kilala. Hoy, Mayin. Kaya pala kilala mo na ang apo ko. Kailan kayo magpapakasal? Tungkol sa kasal. Hindi pa alam ni Lola na kasal na kami. Mabuti naman. Bakit hindi ko naisip yun? Mukhang kilala ni Lola si Mayin. Imposible. Matandang babae na ito. Siya ang presidente. Ye Jinwoo, talagang nalito ka na sa mga lalaki. Magpinsan tayo. Kung ang presidente ay lola ko, bakit hindi mo alam? Sabi mo, binigyan ka ng presidente ng singsing. At sinabi pa niya, na siya at ang presidente ay may magandang relasyon. Bakit kaya? Dumating na ang presidente, bakit hindi mo siya nakilala? Posible bang? Mga kaibigan lang kayo sa online. Itong batang tanga na ito. Ye Mayin, huwag kang magyabang. Mahaba pa ang panahon. Maghintay ka lang. Lola, hindi ko alam na mahalaga pala ang singsing na ito. Ibabalik ko ito sa iyo. Tinanggap mo na ang regalo ko. Wala nang dahilan para isauli pa ito. Kung hindi ka komportable, tanggapin mo na lang ang pamangkin ko. Ito. Ito ang regalo ng Lola. Ingatang mabuti ito. Sinasabi niya tungkol sa singsing. O baka tungkol sa kanya mismo. Nakalimutan ko na may iba pa pala. Kayo, pati kayong lahat, lumabas kayo. Lahat kayo, lumabas. Sumunod kayong lahat sa akin. Mayin, ngayon alam na ng lahat. Bibigyan kita ng isang pagkakakilanlan. Sabi mo gusto mo akong imbitahan na kumain. Sige, kumain tayo dito. Dito ba? Napakamahal naman. Isang isda ay nagkakahalaga ng $1,000. Ginoong Kim. Kim Shang, hindi pa ako masyadong gutom. Ikaw ba, gutom ka na? Medyo nagugutom na rin ako. Tara, kain na tayo. Wala na talaga akong magagawa. Nakakahiya talaga. Gusto ko lang punuin ang tiyan ko. Pero wala na akong pera. Mayroon pa akong ATM card. Pero ubos na rin ang pera. Baka kailangan kong humiram sa mga kaibigan. Napakasli lang nito. Ang cute talaga.
Tingnan mo kung ano gusto mong kainin. Sige, huwag na lang. Hindi sapat ang pera ko. Bakit? Sa totoo lang, hindi ako masyadong gutom. Ikaw na lang ang umorder. Hindi ko kailangan. Isang berdeng lobster. Isang order ng inihaw na Kobe beef. Unang hari ng alimango. Isang order ng salad. Sa simula, balak ko sanang imbitahan ka para maghapunan. Pero dahil hindi ka gutom. Saka na lang siguro. Sandali, teka lang. Iyon. Pakiusap, pwede ko bang makita ulit ang menu? Kahit hindi ako gutom, pwede naman akong kumain ng kaunti. Kahit na, nakakalungkot talagang kumain mag-isa. Madalas ka bang kumain ng mga ganitong mamahaling pinggan? Hindi ka ba mauubusan ng pera? May natitira pa akong ipon. Ako na ang magbabayad. Yemeyin. Hindi ba't si Yemeyin ito? Ilang taon na tayong hindi nagkikita. Isang probinsyana na tulad mo. Paano ka makakapasok sa isang mamahaling restoran? Sino ka ba? Iniwan ka na ni Shen Kang. Naging kaawa-awa ka na. Kumalat na ang balitang ito kahit saan. Isa ka lang probinsyana, at gusto mo pang kumapit kay Ginoong Shen. Tumingin ka sa sarili mo. Mauubos ka ring lahat. Iba ako. Anong kaibahan mo? Ito ang anak mayaman ng Kim Corporation. Narinig mo na ba ito? May mga asset na higit sa bilyong USD. Pinakamayaman sa buong bansa. Malapit na akong maging asawa niya. Balita ko, napakagwapo daw ni Senior Kim. Isang taga-probinsya ka lang, ano bang alam mo? Wala akong alam. Pero kahit pa siya ang senior ng Kim Corporation, so what? Inggit ka lang. Tinuwet. Sino ang napakagandang batang ito? Si Ginoong Shen. Ito ang reyna ng ganda noong high school. Noong nag-aaral siya, siya ay naging sugar baby. At nakilala ang maraming lalaki. Talagang hindi siya nakakaintindi. Hindi mo pa rin mababago. Ang iyong ugaling mag-imbento, lumalago na. Huwag ka nang magpanggap, mahal dito. Iniiwan na siya ni Ginoong Shen. Kung wala kang kakilala na matanda, paano ka makakapasok dito? Magpapaalis ka pa ba? Lumayo ka. Engaged na si Ginoong Shen. Ikaw ay isang asong nawalan ng amo. Wala nang sino mang magpoprotekta sa iyo. Sino ang nagsabing wala siyang? Telepono. Hey, hindi mo ba balak ipaalam ito sa publiko? HMPH, Yemeyin. Maaari ka lamang makipagkilala sa mga gwapo pero walang silbi. Mas mabuti pa ito kaysa maghanap ng matandang kamukha mo. Ikaw. Amoy basurang gago. Naglalakas loob kang sipain ako. Sige lang, babaliin ko ang binti mo. Gord. May nanggugulo sa restaurant. Basagin mo ang kanyang binti at itapon siya palabas. Kayong dalawa, nanggugulo kayo dito. Sobrang mayabang. Gumawa na kayo, sabi ni Director Kim. Tahimik ba kayo? Itapon nyo na ang dalawang ito. Huwag kang matakot, poprotektahan kita.
Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Alam mo ba kung sino kami? Ito ang direktor ng Kim Corporation. Ako ang magiging asawa niya balang araw. Malaki ang Kim Corporation. Isang aso na nangangahas na kumagit sa amo. Walang katulad niya sa Kim Corporation. Anong ibig mong sabihin? Paano posible? Direktor Kim, saan ka pupunta? Hindi ako. Ang babaeng ito ang may kagagawan ng lahat. Wala akong kinalaman dito. Nagkaroon ka ng lakas ng loob magpanggap na si Direktor Kim. At umangkin ng mga ari-arian. May karapatan kaming aidmanda ka. Dalhin sa presinto. Mali ako. Patawarin mo ako. Peke siya. Niloko niya ako. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Kung peke siya, ano ang gagawin ko? Sobrang karapat-dapat, nangangarap lang. Sa mundong ito, paano nagkaroon ng maraming bilyonaryo? At isa pa, si Ginoong Kim. At isa siyang uri ng henyo. Paano siya makikilala? At bakit naman siya magkaka-interes sa iyo? Sobra kang nanonood ng pelikula. Nagtitimpi ka pa sa akin. Sinong maniniwala niyan? Bakit ka ganyan kakumpiyansa? Bakit gusto ka niya? May lakas ka pa ng loob tumingin sa akin. Direktor Kim, inutusan ka ng lola mo na umuwi. Ipaalam sa buong korporasyon. Naghahanda para salubungin si Mrs. Kim. Oo. Pakiusap. Kim Shang, ngayon ang class reunion. Kailangan mong gumanap ng maayos. Ngunit huwag masyadong perpekto. Natatakot akong mapansin ka ng iba. At kailangan kong umuwi mag-isa. Nag-aalala ka ba tungkol dito? Sa tingin mo, nag-aalala ba ako? Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Kung iwan mo ako, ano ang mangyayari? Hahanapin kita muli. Bigyan mo ako ng $10. Sasagipin kita. Makinig ka. Yung mataba. Bigyan mo ako ng $5 para bumili ng tubig. Kung hindi, sasaktan kita. Tao ko yan, kaya't kayong lahat ay may lakas ng loob na saktan siya. Ate Mayin, hindi namin alam na siya ay tao mo. Pasensya na, tara na. Salamat sa pagligtas sa akin. Nasaan ang pera? Marami akong candy. Ano ang pangalan mo? Kim Shanghai. Magandang pangalan. Simula ngayon, tatawagin kitang matabang lalaki. Mayin, sa wakas dumating ka na. Matagal na kaming naghihintay sa'yo. Nakakabagot. Kao Tuyet, dating kaklase ko. Kumusta, Kim Shanghai? Talagang binawasan ko ang halaga mo. Kakabiti ka lang ni Shen Kang. Nakahanap ng ganitong gwapong lalaki. Sayang talaga, ngunit hindi sapat ang pagiging gwapo lang. Naghanda na si Shen Kang ng malaking regalo. Para sa kanyang bagong kasintahan. Kailangan pa rin ng mga lalaki ng pera. Ngayon, mukhang mahihiya ka na. Hindi ito usapan mo. Tumigil ka, pumasok ka na, sasabay ako mamaya, hey. Nahihiya siya kaya kailangan niyang tumakas. Huwag kang magpanggap, ang bagong kasintahan ni Shen ay isang estudyanteng nag-aaral sa ibang bansa. Itong mesa na ito ay para sa mga estudyanteng nag-aaral sa ibang bansa.
Maaari ka lamang umupo sa karaniwang mesa. Ye Meiyin. Ngayon, hindi ka ba nakakaramdam ng hiya? Marahil gusto niyang makiusap kay Shen Kang na makipagbalikan. Ye Meiyin, dapat ka nang tumigil. Wala akong balak na makipagbalikan. Nagkataon, ganyan din ang iniisip ko. Tingnan mo ang relo ko. Diyos ko, bulag ka ba? Binili ko ang damit na ito sa ibang bansa. Napakamahal nito. May sapat ka bang pera para bayaran ito? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Tama na, hindi naman niya sinasadya. Wala rin naman siyang nagawang pinsala. Bakit mo pa binibilang? Nahawakan ako ng talunan. Pakiramdam ko'y napakadumi. Ang suot ko ay branded na galing abroad. Bayaran mo siya para sa akin. Takot ka naman pag-usapang pera, ano? Bawal mag-aral sa ibang bansa ang mga katulad mo. Wala kang karapatan para makipag-usap sa akin. Nakikita kong malubha ang iyong sakit. Pumunta ka sa ospital. Anong ibig mong sabihin? Ye Meiyin. Alam kong galit ka dahil iniwan kita. Kaka-rating lang ni Fifi mula sa Korea. Hindi magkauri ang dalawang tao. Uri. Wala sa sinasabi ninyo ang katotohanan. Walang takot na masaktan. Kami ay mga natatanging talento. Nangyayari ba sa iyo na makipag-usap ng ganito sa amin? Hindi pa ako nag-aral sa ibang bansa. Pero alam ko, ang mga mahuhusay na tao ay hindi katulad ninyo. Naiinggit ka lang. Kailangan kami ng bansa, mga tao na may mataas na edukasyon. Karapat-dapat din ba kayo? Ye Meiyin. Si Fifi ang bagong kasintahan ko. Alam kong naiinggit ka. Pero huwag kang mayabang. Talagang mga baliw kayong dalawa. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Pinapuna mo ang mga bagay na wala ka. Ang mga gamit namin ay branded. Kahit na magtrabaho ka ng buong buhay, hindi mo ito mabibili. Gumagamit ka ng mga salita para aliwin ang sarili mo. Tingnan natin, anong mamahaling damit ang suot mo? Napaka-arogante. Made in China. Paano nangyari to? Hindi mali si Meiyin. Kayo ay mga manloloko. Hinahamak ang iba. Anong silbi ng puro yabang? Ang mga malalakas ay magpapatunay ng kanilang tunay na kakayahan. Ito ay hindi isang produkto ng mataas na bidding. Ito ay hiyas ni Lop, $1 bilyong. Totoong mayaman ng pamilyang Shen. Hiyas ni Lop. Ito ang pinakamataas na ranggo na hiyas. Sa labas ng Kim Group, tanging ako lamang ang makakapag-may-ari ng hiyas na ito. Ang batong hiyas na ito ay may timbang na 5 carat. Ngayong araw, ibibigay ko ito sa aking kasintahan, Tran Fifi. Salamat, mahal ko. Ye Meiyin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako at si Shen Kang ay magkasama na noon pa man. Tingnan mo ang itsura mong walang interes. Matagal ka na niyang gustong hiwalayan. Hindi mo kayang maging siginang. Shen, ang sakit sa'yo, hindi ba? Parang wala ka talagang silbi. Tingnan kita, malas na ako agad. Tingnan mo ng maigi, ito ay 5 carat na hiyas. Sa buong buhay mo, magkakaroon ka lang ng isang pagkakataon na makita ito. Ang Peking Pulse Series na ito, medyo interesante ka rin. Ito ay ang Pulse Series na gawa sa hiyas ni Haring Lop. Kung totoo ito, magkano ang halaga nito? Nagtitinda ng alahas ang pamilya ni Shen. Nung pirma niya, 5 carat na bato, $100 milyon. Kaya ang Pulse Series na ito ay magiging napakamahal. Mali. Nakikipagtulungan ako sa pamilya Kim. Ito ay isang kayamanan ng pamilya Kim. Sino ka ba? Saan galing ito? Magsalita ka. Kung hindi, ipapadala kita sa pamilya Kim.
Pangulo Kim, dumating ako para sunduin kayo at ang misis nyo. Pangulo. Binatang Kim, nakikipagtulungan ka sa pamilya Kim. Simula ngayon, lahat ng pakikipagtulungan mo ay titigil na. Opo. Pasensya na, at inagaw ko ang kasintahan mo. Gusto mo bang ipapakilala kita sa iba? Siguradong hindi kanya tatanggihan. Pero huwag mo nang puntiryahin si Shen Kang. Asawa ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Alam ko na hindi mo ako iiwan. Patawarin mo ako, mahal kong asawa. Nahuli na ako. Para sa'yo ito. Wow! Kim Shang. Ang Rolls Royce na ito at ang wristwatch na ito. At ang mga bodyguard na ito. Wow! Ito ba ay isang panaginip? Hindi ba ako niloloko ng mga serye sa telebisyon? So ganito pala ang buhay ng isang presidente. Nakikita mo ba ito? Ang mukha ni Shen Kang kanina. Napakaganda. Ang laban ngayon. Nanalo ako. Mula ngayon, ang lahat ng pakikipagtulungan ng pamilya Shen ay ititigil. Ang linyang ito ay talagang astig. Lola. Siguradong magugustuhan mo ang restaurant na ito. Aba, kailangan ko pala itong subukan. Ye Mei-in. Mukha ka pa ring naghihirap. May problema ba? Kahapon niloko mo kaming lahat. Isang walang hiya ang nagpanggap, na si Chairman Kim ng kumpanya. At naglakas loob pang sabihin na puputulan ng ugnayan. Ang pakikipagtulungan ng pamilya Shen at pamilya Kim. Kakatanggap ko lang ngayon ng imbitasyon mula sa Chamber of Commerce. Ang mga kasinungalingan ninyo ay nabunyag na. Chamber of Commerce. Mukhang mas malakas kaysa sa pamilya Kim. Hindi ko pwedeng ilagay sa alanganin ng pamilya Kim. Ye Mei-in, huwag ka nang magpakita sa harapan ko. Karapat-dapat ka lang sa tabi ng matandang ito. Para magkapera kayong dalawa. Ito ang uri ng antas na hinding-hindi mo malalampasan. Kung paano ako mabubuhay ay wala kayong pakialam. Ang mga mukha ninyo. Kapag nakita yan ng komersyal na asosasyon, putulin nila ang ugnayan sa inyo. Ye Mei-in. Dapat mas maganda ang ugali mo. Talagang plano ko, kung magmamakaawa ka sa akin. Bukas dadalhin kita sa handaan ng Chamber of Commerce. Para maipakita sa iyo, nang makita mo mismo, ang pagkakaiba natin. Hindi ko kailangan. Kung inanyayahan na nila tayo, maging panatag ka, pupunta doon si Mei-in. Sige. Kita tayo bukas. Huwag kang basta pumayag. Alam mo ba kung nasaan yon? Huwag mag-alala. Lahat ay ako na ang bahala. Hello. Mga manloloko, naglakas loob kang magpakita. Gusto mo bang mamatay? Bitawan mo ako, ganyan pa rin. Shen Kang. Nasaan siya?
Itong taksil na ito ay nagkukunwaring si Pangulong Kim. Magsasaya pa siyang pumunta rito. Agad siyang hulihin. Maghintay ka sa iyong kamatayan. Ang samahan ng kalakalan ay sa pamilyang Kim. Tamang-tama na nahuli ka. Magiging tawa kong may malaking ambag. Itong batang ito, ang sipa na ito, babayaran ko ito ng 10 beses. Pangulo Kim. Saan galing ang dalawang mga payaso na ito? Direktor Wang. Bakit mo siya tinatawag na Pangulo? Chairman Kim, kailangan ko bang tulungan ka sa paghawak nito? Hindi. Ikaw ang pinakamayaman sa Timog Probinsya. Niloko ka rin ba niya? Kilala mo ako. Pero hindi mo kilala kung sino ito. Ganun pala, bakit? Mo ibinigay sa akin ang imbitasyon. Sasabihin ko ulit sa'yo. Ang pakikipagtulungan ko sa pamilya Shen ay opisyal na tinapos. Ikaw. Shen Kang. Kim Shang. Kalma. Mei Yin. Tinuruan ko siya ng isang aral. Ikaw. Ito ang samahan ng kalakalan. Baka manggulo ka. At nandito ka pa. Tumakbo ka na. Hindi ako. Sobra kang mapanganib. Walang kailangan naman akit sa mga tao sa trade fair para tulungan ako. Kung magalit ang trade fair, mahihirapan ka. Ang presidente ng trade fair ay lola ko. Ano? Bilisan mo na, umalis ka ng kaunti. Narinig mo ba akong nagsasalita? Mei Yin. Kakatanggap ko lang ng balita. Nasa daan pabalik sa kumpanya si Ginoong Kim. Nagkaroon siya ng aksidente sa sasakyan. Tinawagan ko siya, ngunit hindi ko siya makontak. Bakit hindi ka tumawag ng pulis? Tumawag na ako. Sabi ng pulis, maghintay daw. Ngayon, saan ka pupunta? Hahanapin ko siya. Nasaan si Mei Yin? Magsisimula na ang party. Hindi alam ni Ye Mei Yin kung saan siya tumakbo. Direktor Kim. O baka sasama na lang ako sa iyo sa salo-salo. Kung hindi pupunta si Mei Yin, hindi na ako magdadala ng sekretarya. Nasaan na si Mei Yin? Hindi ko siya nakita buong araw. Bakit ito naka-off? Chuzing, hanapin mo si Mei Yin. Naiintindihan ko na. Ito na ang huling kalye. Walang nakikitang lugar na may aksidente. Direktor Kim, nahanap ko na siya. Asistante Jiang. Ikaw at si Kim Shang ay naaksidente. Hindi, pinadala ako ng direktor para hanapin ka. Bakit hindi ko makontak si Kim Shang? Magtanong ka na sa direktor.
Saan ka nagpunta? Hinahanap kita pero hindi kita makita. Pasensya na. Telepono. Sa susunod, kailangan mo lang buksan ang location sharing. Mahahanap mo ako. Parang, nataman ako ng init ng araw. Direktor Kim, malapit na ang oras ng hapunan. Pakiusap, tulungan mo akong sabihin kay Lola. Hindi ako pupunta. Huwag mong sabihin na dahil kay Mayin. Natatakot akong magkamali ang Lola sa kanya. Oo. Uminom ka ng tubig. Nasaan tayo? Kagabi, nagkasakit ka. Kaya dinala kita pa uwi. Hindi maganda. Buong gabi, hindi ako umuwi. Mag-aalala ang nanay ko. Mayin, dahan-dahan lang. Bakit? Halos. Muntik na akong makita ng nanay ko. Ganito ba kahirap ang bagay na ito? Hindi ako umuwi kagabi. Kung maaga. Kung makita ko ng nanay ko na lumalabas sa bahay mo, hindi ito maganda. Uuna na ako, huwag ka nang lumabas. Naghihintay ako sa iyo sa ibaba. At sasama ako sa iyo sa kumpanya. Sige. Saan ka nagpunta kahapon? Oh, kahapon kailangan kong mag-overtime sa kumpanya. Kumain ka. Oo. Ano sa tingin mo kay Kim Sang? Siya ang direktor ng kumpanya Kim. Hindi tayo karapat-dapat sa kanya. Hindi ko kayang magbigay ng opinyon. Hoy, bakit mo tinatanong ito? Sa tingin ko, okay naman si Kim Sang. Kaya nga. Gusto kong maging biyenan mo siya. Nako, may lagnat ka ba? Bakit puro kalokohan ang sinasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Mas mabuti pa rin na mangarap ng kaunti. Malay mo, matupad ito. Hindi ka naniniwala sa akin. Mayin, noong bata pa ako, gusto ko pang pakasalan si David Beckham. Siguradong sasabihin mo, gusto ng palaka na kumain ng puting swan. Mayin, ikaw ang nagsabi niyan ha. Wala akong sinabi, di ba?
Ano ang ibig sabihin ng sinabi ng nanay ko? Saan ako naging katulad ng palaka? May palakang kasing ganda ko ba? Siyempre wala. Talagang gusto kong ipasyal ka sa bahay ko sandali. Hawak kamay kami sa harap ng aking ina at umiikot. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon niya. Unang beses kong pupunta sa bahay ng kaibigan. Kailangan kong mamili muna. Anong bibilhin? Ano bang gusto ng nanay mo sa araw-araw? Bakit bigla na lang parang pinipilit kita? Sa huli, kailangan din naman nating magkita. Wala namang masama kung magkitang mas maaga. Ano ang layunin ng pagkikitang ito? Pag-usapan ng kasal. Pagkatapos nito, magpapakasal tayo ng totoo. Kim Sang, babalikan mong harapin ang nanay ko ng ganito. Natakot ka bang hindi ako magustuhan ng nanay mo? Hindi naman. Nakikita kong ang dami mong biniling regalo. Sa totoo lang, hindi kailangan gumastos ng ganyan. Ang nanay ko ay sobrang madaling pakisamahan. Ang mahalaga lang ay may malasakit. Hindi pwede yan. Baka magkaroon siya ng hindi magandang impresyon. Ano ang gagawin natin dito? Sa wakas ay narito na tayo sa hakbang na ito. Hindi tayo dapat maging pabaya. Kim Sang, siguradong hindi niya alam. Ang lugar niya sa puso ng nanay ko. Isang huwaran ng henyo. Perpekto hanggang sa punto na walang may puna. Kung alam niya na nagde-date tayo. Marahil talagang mananalangin siya. Pagkatapos nito, maaari na nating ipagsabi ang ating relasyon. Hindi mo ba nakikita na mas nakaka-excite? Ang kaunting lihim. Anong nangyayari sa mukha mo? Mali ba ang sinabi ko? Laging tama ang asawa ko. Kim Sang, hintayin mo sandali, maging maingat ka. Kung hindi, matatakot mo ang nanay ko. Oo. Kamusta, Tia? Ang pangalan ko ay Kim Sang. Ako ang kasintahan ng iyong anak na babae. Sabihin mo na, ano ang nangyari sa inyo ni Kim Sang? Tulad ng nakikita mo, mahal namin ang isa't isa. Ikaw at si Kim Sang. Kayo ba ay isang gabing relasyon? Mayin, sinabi ko na sa'yo, huwag mong hayaang makita lang na gwapo siya. At magpatangay ka parang kalabaw. Pati na ang pagiging mahinhin ng babae. At ang iyong dangal, hindi mo na ba kailangan? Ang pamilya ni Kim, hindi ka nila tatanggapin para maging asawa ni Kim Sang. Tara. Isang araw, kung iiwan ka ni Kim Sang, ang iyong kahihiyan ay magiging kilala. Mawawalan ka ng lahat. Ito ay isang malaking bagay na nakakaapekto sa iyong dangal. Hindi ka dapat magdanas ng kahit kaunting pagkawala, nanay. Sobra na ang pagtingin mo sa akin. Seryoso ang pakikipag-date ko. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Siya si Kim Sang, ang presidente ng Kim Group. Paano mo nagawa iyon? Isa ka lang tagalinis sa Kim Group. Ang resulta, napukaw mo ang presidente. Ay nako. Ay nako. Alam ng nanay na totoo ito.
Pero huwag magsalita ng ganun. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba kay Kim Sang? Siya nga si Kim Sang. Hindi ako baliw. Bakit hindi ko siya magugustuhan? Pero ang mayamang pamilya niya. Sang-ayon ba sila na papasukin ka? Kung laro lang ito. Hindi ako sang-ayon. Seryoso kami. Nakipagkita na ako sa pamilya niya. Sang-ayon na ba ang pamilya Kim? Hoy! Masaya akong makilala ka. Ako ang lola ni Kim Sang. Ako ang lola ni Kim Sang. Ang mga bata ay wala pang alam. Paano sila makakapunta dito ng mag-isa? Pakiramdam ko, kailangan ko pa ring pumunta dito mismo. Kahit papaano, ito ay mahalagang usapan para sa dalawang bata. Isang mahalagang bagay. Ang dalawang batang ito, matagal na silang magkakilala. Ang pag-ibig ay likas na bagay. Tayo ay mga tao. Nais lang namin na sila'y maging masaya. At masaya na ang mahalaga. Pamilya Kim, kami ay labis na nasisiyahan kay Mayin. Hello tita, ako si Kim Sang. Unang beses kitang nakilala. Narinig ko kay Mayin na mahilig kang magpinta. Kaunting regalo, sana tanggapin mo. Ano ito? Umupo ka na. Mayin, magtimpla ka na ng tsaa. Bilisan mo. Pupunta ako para tulungan si Mayin. Ngayong pumunta ako dito, ay para pag-usapan, ang kasal ni na Kim Sang at Mayin. Ito. Tita. Tita Ye, ito ang aking bank card. Mga susi ng sasakyan at bahagi ng ilang kumpanya. Ilang araw na ang nakalipas. Inilipat ko na lahat sa pangalan ni Mayin. Sana. Maaari mong payagan ako at si Mayin na magpakasal. Ang mga bagay na ito ay lahat mula sa sariling pagsisikap ni Kim Sang. Hayaan kong siya ang magpasya. Hindi ka ba natatakot na agawin ko ang pera at tumakas? Hindi ako natatakot. Kapag tumakas ka, dalhin mo ako. Napakaganda ng larawang ito. Maganda ang panlasa ng manugang. Talagang napakaganda. Siyempre, maganda nga. Ito ang painting ni Van Gogh. Ang halaga nito ay higit sa $1 bilyong. Ito ay isang kopya lamang. Hindi ito ang totoong painting. Hindi nyo ba alam? Sayang naman, hindi ako makahinga. Kahit na ito'y peke, pero sobrang kamukha nito ang totoo. Isa rin itong bihirang makita na painting. Saan ninyo ito nakuha?
Sinabi mong sa bahay ng chairman ng Kim Group. Gumagamit ba sila ng peke? Diyos ko. Kailangan ko itong tingnang mabuti. Sigurado akong totoo ito. Huwag kalimutan, may kakayahan akong humusga ng sining. Ito. Ihinto mo na. Hindi karapat-dapat ang silid na ito para dito. Kahapon, tinawagan ako ni Shen Kang. Talaga? Bakit siya tumawag sa iyo? Tinanong niya ako kung kumusta ka na. Sinasabi ko na gusto niyang makipagbalikan sa iyo. Narinig kong na-bankrupt na ang kanyang pamilya. Ninanais ng bagong girlfriend niya na maliitin siya. Umangat siya pero bumagsak sa ilalim. Sa tingin ko, Shen Kang, gusto niyang bumalik ka sa kanya. Hindi maaari. Kung tatawag siya sa iyo, sabihin mo sa kanya, taos puso kong binabati siya at si Fifi. Magmahal magpakailanman, huwag maghiwalay, at mabuhay hanggang sa katapusan ng buhay. Noong una, nagkunwari siyang mahirap. Para mahalin ka, inalagaan mo siya ng 3 taon. Mukha kang tanga. Hindi ka nakinig sa payo ko. Kung maaga ka pang nakinig, baka nga, nagkaanak ka na para kay Kim Shang. Mei-yin. Anong nangyayari sa'yo? Huwag tumawag kay Yao Yao. Hindi mo na kailangang maghintay sa akin dito. Kahit anong nangyari sa'yo at sa girlfriend mo, wala nang relasyon sa pagitan natin. Mei-yin. Nakipaghiwalay na ako kay Fifi. Naguguluhan lang ako sandali, patawarin mo ako. Magsimula tayong muli, pwede ba? Hindi ko akalain, 3 taon ang nakalipas. Nagustuhan ko ang isang walang kwentang lalaki. Anong karapatan mo para bumalik sa akin? Shen Kang, lalaki ka pa ba? Nang niloko mo ako kay Fifi, nais mo bang isipin ako? At ang taong iyon, ay itinuturo ang aking mukha, upang harapin ako. Nakapagligtas ka na ba sa akin? Araw-araw ay nagmamalaki sa online. Kapag bumibili ka ng mamahaling bagay para kay Fifi, nais mo bang isipin, na nag-alaga sa iyo ng 3 taon tulad ko, hindi ba? Kung ako ikaw, kahit na mamatay pa, hindi ako magtatangkang bumalik dito. Basta't mayroon ka pang kaunting dangal. Hindi mo magagawa iyon. Mei-yin. Alam kong may utang na loob ako sa iyo. Pero ang damdamin natin sa mga nagdaang taon, talaga bang kaya mong talikuran? Hiwalay na ako sa kanya. Simula ngayon, ikaw na lang ang mamahalin ko. Magpakasal tayo sa katapusan ng taon. Pasensya na. Kasal na ako. Kasal na ako. Hindi maaari. Mahal pa rin kita. Paano mo magagawang pakasalan ng iba? Niloko mo ako ng sadya, hindi ba? Kahit na nakasama mo si Kim Shang. So ano? Hindi ka rin niya pinakasalan. Kahit ang pamilya ko ay hinamak ka. Lalo na't pamilya ng mga Kim yun. Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Bitawan mo ako. Hindi maaari. Hindi ako naniniwala, niloloko mo ako. Hindi ka naniniwala, ngayon, aalis ako kasama ang asawa ko. Sasama ka ba? Sige, maliban na lang kung makikita ko ito ng aking mga mata. Kung hindi, hindi ako maniniwala.
Kim Shang, sa pintuan ng hotel. Gusto kong magrenta ng kwarto kasama ka. O hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tama na, kalimutan mo na. Sige. Ngayon, naniniwala ka na ba? O niloloko mo pa rin ako? Kung hindi ka naniniwala, sumama ka na lang sa akin sa hotel. Sige, Tara, punta tayo. Wala kang hiya. Mayhin. Ni hindi ka marunong magsinungaling. Ang tao tulad ni Kim Shang. Kim Shang? Paano makakarating sa'yo? Naglaan siya ng oras. At kahit papaano, dapat nasa isang 5-star na hotel siya. Huwag mo akong subukan na linlangin. Hindi ba? Talagang kailangan kong dalhin ang ex ko. At ang kasalukuyan para umupa ng kwarto. Hoy, Mayhin. Kahit na nalugi na ako, ngunit, mas mabuti pa rin ako kaysa sa ibang tao. Tama ba ito? Shen Kang, mula sa sandaling ikaw ay nagloko. Wala ka ng pagkakataon. Talaga, galit ka pa rin. Ang galit ay nangangahulugang mahal mo pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ikaw na lamang ang mayroon ako. Hindi mo kailangang mag-imbento ng kwentong kasal para lokohin ako. Huwag ka nang magpanggap na ang asawa ko ay may kaunting pagkalit lang. Bakit mo ako kailangang lokohin ng sadya? Since wrong nais kong magbalik. Kalilimutan na natin ang nakaraan. Balik tayo sa dati. Shen Kang, huwag ka nang mangarap pa. Tapos na tayo. Shen Kang, mukhang hindi pa sapat ang leksyong itinuro ko sa'yo. Si Mayhin ay asawa ko. Naglakas loob ka pang makialam. Pangulo Kim. Shen Kang. Nandito na siya sa harap mo. Hindi mo naman iniisip na niloloko kita, di ba? Ngayon, ako at ang asawa ko ay pupunta sa hotel. At pag-uusapan ang tungkol sa buhay. Magbubukas ng bagong kaalaman. Hindi mo naman kami susundan, di ba? Tuklasin ng kaunti ang tungkol sa buhay. Magbukas ng kaunting bagong kaalaman. Ginang Kim, ito ba'y isang paalala para sa akin? Shen Kang. Hindi siya tumitigil sa pagsunod sa akin. Hayaang sumuko siya. Kailangan kong gamitin ang paraang ito. Maganda ang pamamaraang ito. Ngayong gabi, subukan natin agad.